Okay, so this is January 6, Dark and Light Side episode of Life 93. Habang nagsashuffle ako dito, sasabihin ko sa inyong lahat, okay? Doon sa may mga barang sumpakulam gayuma, no, na kailangan yung iparitual habang maaga pa at sa lalong madaling panahon. Kasi, mas malaki ang maidudulot na problema niyan sa kabuuan ng taon na 2024. So, minsan sasabihin natin na medyo mahirap, no, yung gastusin natin. Pero kailangan alam nyo kung ano yung priorities ninyo. Kasi, kung isasawalang bahala nyo ang mga ganyan na bagay, hindi lang kayo ang apektado, ganun din ang pamilya nyo, trabaho nyo, kalusugan nyo, at ang mga mahal nyo sa buhay, at mga taong pinakakaingatan ninyo. So, kung titimbangin nyo yung ritual, at saka yung mawawala sa inyo, dun na kayo mag-focus. Kasi, hindi naman natin lahat alam kung anong hinihingi nakapalit ng kalaban ninyo. Kaya, malamang, kapag yung kalaban nyo maningil, no, mas mabigat yun. Depende sa sakit na naramdaman niya. Diba? So, tignan natin dito. Ano ba yung poproblemahin nyo sa araw na ito? Ay! Ang tao. Talaga, mga mahal nyo sa buhay. Mga away yan. Ano ba yan? At saka pera. O ngayon, ayan na, di ba? Yung iniisip natin ngayon, this is the Six of Cups. So, pag sinabi kasi Six of Cups, you have to go on a process na kailangan mong matuto, no? Pag-aralan mo yung isang takbo ng relasyon ninyo sa buhay. And then, lumabas kasi yung susunod, which is the King of Wands. So, ito yung tao na alam na niya, nasa authority na siya. So, ibig sabihin, breadwinner ninyo, no? Isa sa pinaka nagkakaroon ngayon ng problema, lalong-lalo na sa pera. Kasi naniniguro na siya sa pera eh. And then, when it comes to relationship, kailangan din niya itong i-hang on. So, ngayon, andi dito na, di ba? Kalimitan, that's the problem. So, tignan natin dito. Seven of Cups, hala. Pangalawa, the King of Cups, hala. And the Page of Cups. Lagot, puro talaga pag-ibig. Ay, relasyon, emosyon. Okay. So, dito, lumabas ang katotohanan. Diba? Hindi lang isang tao, no, ang nagmamahal sa'yo. Posible na yung mga pangarap mo. Ngayon, sorry, napahikab ako. Okay? At itong mga pangarap mo, iniisip mo, tinitimbang mo, kung kanino mo ba makukuha or kanino mo ba matutupad. Kasi, the King of Cups, this is the man or probably an older person who is very successful and mapagmahal, no? Andi dito yung kabaitan, generosity, and everything that he can provide to you in a relationship. Kaso, mas may edad siya kumpara sa'yo. And then, meron namang isa, no? Which is the Page of Cups. Nagpaparamdam sa'yo na mahal ka rin niya. So, merong temptasyon kahit papaano na maliban dito, merong nagpaparamdam, which is very common sa atin. Na doon sa mga tao na merong karelasyon na mature, no, lalong-lalo na mayayaman, no, meron talagang temptasyon sa mga younger person na aalokin ka or bibigyan ka ng mga temptations na pag-iisipan mo kung sino pipiliin mo, sino mamahalin mo, at kanino
may kasiguraduhan ang buhay mo. Kasi, the last problem right here is assurance, security of finances, and security of your future. And then dito lumalabas, may 2 o 3 tao na involved sa buhay mo na pwede mong pagpipilian. So, kung ikaw yung tipo ng lalaki na hinahanap mo kung ano yung stability sa buhay mo, kung meron kang karelasyon na mas may edad sa'yo, no? And then, meron ka rin karelasyon na halos kaedad mo or younger than you are, mag-decide ka kung alin doon. Ganon din sa babae, mag-decide ka din kung kanino. Kasi hindi naman po pwede yan ipagsabay. Okay? You have to choose one for you to have this pangarap of yours. So, sa mga tao, no, na mayroong ganitong sitwasyon, habang maaga pa, mamili na kayo. And then, kung hirap na hirap kayong mamili, edi magpa-card read kayo para alam nyo kung kanino kayo talaga nakatadhana. At alam nyo din kung yung winawaldas ba ninyong pera na bigay nila is masusundan pa ba or meron pa ba. Kasi yung iba sa inyo parang bulag, pipi at bingi. Lalo na kapag nagkaroon kayo ng sugar mommy or sugar daddy na binibigyan kayo, di ba? Ng lahat-lahat. And then, by the time na magkahiwalay kayo, para kang naiwanan sa tabing sa sulok ng bahay na parang wala ka na agad na magawa. Kasi, wala nang sumusuporta sa'yo financially. And then, ando doon din yung regrets mo, di ba? Na pagsisisihan mo, balang araw, na sinayang mo lahat ng mga pagkakataon na pwede mo sanang ingatan at pwede mong gamitin sa tamang pagkakataon at panahon kung hindi ka nagpakabulag or nagpakasilaw sa pera. So, umpisahan mo ang taon ng 2024 sa pagsabi ng katotohanan. At i-ano mo sa sarili mo, no? Yung tanggapin mo na kung nagsimula ka sa pagkakamali, talagang mali na yan hanggang dulo. So, kung marami ka mang pagkakamali noon sa relasyon, kapag nagkahiwalay kayo or nasa hiwalayan na mode na kayo, tanggapin mo na. And then, you have to adjust yourself na kailangan mo munang mag-unwind, kailangan mo munang i-set back yung sarili mo, i-fix mo muna yung sarili mo. And then, harapin mo ang buhay na mag-isa. And then, you have to learn your lesson kahit mahirap pa din. Kasi wala namang lesson sa buhay na madali. And then, wala ring problema sa buhay natin kung hindi nyo choices yan. So, wala kayong ibang dapat sisihin, wala kayong ibang dapat na pagbintangan kung ano man yung kinahinatnan ninyo noong 2023 at kasalukuyan na sitwasyon ngayon sa umpisa ng 2024. Kasi lahat ng tao may choices sa buhay nila. Yun nga lang, minsan, multiple choice na nga lang, nasa harap mo na talaga yung sagot, di mo pa makuha-kuha. Dahil yan, sa bulag ang pag-ibig. So, ganon, talasan mo na lang yung pakiramdam mo. Huwag naman laging bulag, huwag din laging tamad, huwag din laging umaasa sa mga tao. Dahil, ang buhay talaga natin is 1 by 1, 1:1 yan. So, kung mahilig kayong magpatama sa mga tao, na kayo yung legal, dapat kayo lang talaga yung mag-ano sa asawa ninyo, then you have to take note of that, na pinakasalan kayo ng asawa nyo, no? Ibig sabihin nun, yung responsibility ng asawa nyo is ikaw lang at yung magiging anak ninyo. At never yan na nakalista sa mundo or sa kasalan, na kapag pinakasalan mo ang isang tao, ay kailangan din niyang buhayin ang buong angkan mo or buong pamilya mo. So, ito'y pinakamabigat. But this is the sad truth about it. No? You have to adjust yourself and tell your family members they have to stand on their own feet dahil kanya-kanya tayo ng buhay. Though na siblings mo sila, though na magulang mo sila, but you have to learn your lesson. And you have to be efficient doon para hindi ka mahirapan. Okay?